To give us the Word of God, let's welcome our beloved church pastor, Pastora Diwani Oliva. The best na hubang palakpak yan. Sigurado kayong the best na yan. Praise God. Ayan. The best na Diyos meron tayo, kaya dapat the best tayo kung pumalakpak. Amen. Kung tao lang yan, mga artista lang yan, mga politiko lang yan, mga milyonaryong tumulong lang sa yan, okay na yung ganyang palakpak, deserve nila yan. Pero yung palakpak nyo ngayon, hindi pa deserve ng Diyos yan. Let us give our best clap of praise. Hallelujah! Glory to the King of Kings and the Lord of Lords! Sabi ng isang paborito kong pastor, kapag daw po ang mga Kristiyano ay talagang ibinibigay ang the best na pagpupurit pagsamba sa Panginoon, hindi natin kayang abutin ang langit, kaya ibinababa ng Diyos ang langit. At kapag tayo'y sumasayaw sa Panginoon at napapaindayog, ang Diyos to po ay napapaindayog din. Dahil malaking Diyos siya, lumilindol sa langit. Kapag lumilindol, nagbabagsakan ng mga bagay-bagay. Sa langit, ang bumabagsak ay pagpapala sa mga anak niyang sumasamba sa Diyos na buhay. Amen. Maging lifestyle po natin ang worship. Kanina natawa po ako sa salita ni Pastora Helen sa kanyang pananalangin at hindi po tutulala lang. Kadalasan kasi nakatulala na lang tayo eh. Ano po ba ang nakapagpapatulala sa atin? Baka mamaya tinutulala na tayo ng mga problema at pagsubok. Huwag niyong hayaan na patigilin ng problema at pagsubok ang ating isip at puso sa pagmamahal sa Diyos. Amen po ba? Sabi nga, walang makapaghihiwalay ng pag-ibig natin sa Panginoon. Praise God! 3 linggo na, tama ba? 3 linggo na sa taong ito, sa buwan ng January o sa buwan ng unang buwan ng taong ito. Kamusta na po kayo? Sa pagbabaybay nyo sa bagong taon. May pagbabago ba? Kasi nga sabi, pag bagong taon, dapat bagong buhay. Kapag may bagong buhay, dapat nagsimula sa bagong pag-iisip at bagong puso. Kapag ang taglay po natin ay lumang kaisipan na nakapapabagsak sa atin sa bagong taong ito, walang nabago sa iyo. Sinabing bagong taon kasi lumipat tayo from 2023 going to 2024 at narito na tayo, may bago pong gagawin ang Diyos. Kapag may bagong gagawin ng Diyos, dapat ang sisidlan mo'y laging bukas sa pagsalo. Baka mamaya ang sinasalo po natin ay lungkot, sama ng loob, hinanakit, tampo, mga anxiety, mga worries in life. Masasayang. Kaya sa umagang ito, gusto ko pong saluhin nating lahat ang mayamang habag, biyaya, pagpapala, at pag-ibig ng Diyos. Amen ba kayo doon? Ready na po ba sa mensahe ng Panginoon sa 3 linggo ng taong ito? Sabihin mo sa katabi mo, tamaan ka nawa. Kayo pong nanonood dyan, na libo-libong nanonood ng Facebook Live, sabihin nyo sa sarili nyo, tamaan nawa ako. Kung pwede po, i-type nyo, tamaan nawa ako. Di ba? Maganda tinatamaan po tayo. Hindi para kayo saktan, kundi para mamulagat sa pagkakatulala na meron palang aral ang Panginoon para magpatuloy tayong matagumpay sa buhay na ito. Amen. Sino rito gustong makikinig? Ng chismis? No. Di ba? Alam mo, di ba ang skills mo, yung bang ang talent mo, talagang galing mong makinig. Biro mo, may nagkukwentuhan dito, nadidinig mo preaching, plus yung kwentuhan doon, grabe kang makinig. Ang sablay mo lang, kapag ikinuwento mo, mali na yung kwento sa nadinig. May ganun ba? Di ba? Kasi depende sa understanding. Depende kung paano mo hihimayin ang iyong nadinig at kung paano mo ito uunawain at gagawing positibo sa iyong puso. Kaya dalangin ko po, kahit baka medyo masakit, ay maging positibo ang mensaheng ito sa buhay ng bawat isa. Bakit po kaya sinabi kong kahit masakit? Kasi tungkol sa sakit ang pag-uusapan natin. Let go of the past hurts and move forward for the best. Ayan. Medyo excuse lang muna po ako dito Promise, next week, tuturo ko yung tema natin. Pero papasok po tayo doon. Let go of the past hearts and move forward for the best. Revival of God's best. Amen. Nandyan po ba kayo? Sino rito nagsasettle for less?
Okay na yan, ayos na yan, basta nagawa lang. Ayoko ng ganun. Hindi ko gusto yung ganung kasama. Yung bang alam mo naman sa sarili mo na pwede pang may iaayuda, may igaganda pa, tumigil ka na. Tinamad ka na, umayaw ka na, napigil ka na, napagod ka na, huminto ka na. Gagamit po ako ng salitang parang masakit pero totoo, nabuwisit ka na. Ang buhay ay pagpapatuloy ng pagpapaganda ng ating pupuntahan. At malaki kinalaman mo kung paano gaganda ang iyong pupuntahan sa bawat desisyon ng buhay mo. Sa bawat pag-aaral ng mga pangyayari sa buhay natin. Let us read the Bible, read the Philippians chapter 3 verse 13 to 14. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Unmoving ba yung camera natin? Moving. Kahit saan ako pumunta, masusundan ako niyan. Okay. Parang gusto ko kayong lapitan. Okay, sa Tagalog. Pero yung mga nasa Facebook live, di ko kayo malalapitan ha. Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ito ang ginawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos at makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Napagtanto niyo po ba, usapang buhay Kristiyano po ito usapang bagay-bagay ng karanasan. Napagtanto niyo ba na bakit kung kailan ka naglulumapit sa Lord, kung kailan ka naglilingkod sa Diyos, mas nakaka-enkwentro ka ng iba't ibang troubles, trials, testing in life. At kung kailan ka talaga nagpapakabait, nagpapakabuti, hindi ka naman tinatantana ng mga bagay na makasasakit sa iyong kalooban para maging mapait ang pagpapakabait mo. Sino po ang nakarelate? Huwag na ho kayo magtaas ng kamay. Alam niyo po ba kung bakit? Dahil ayaw ng kaaway na marating ko ang destiny mo na tinalaga ng Diyos. Lahat ay gagawin ng kaaway para hindi ka makarating sa kanyang pangarap, para hindi ka makapagpatuloy, para hindi bumuti ang buhay mo. Kung kinakailangang hamunin lagi ni Satanas ang Diyos, laban sa pananampalatayang meron ka, gagawin niya yon. Dahil ginawa na nga niya kay Job. The more na nagpapatuloy po tayo, the more na nagpapakabay tayo, the more na nagpagpapakakristyano ka, lalong hahamunin ng kaaway ang Diyos para mapahinto ka at gagamitin niyang instrumento ang mga sitwasyon at bagay-bagay para hindi ka makapagpatuloy. Pero hindi na po ito iba sa atin. Hindi na po tayo dapat masurpresa. Sapagkat sinabi na po ng Panginoon yan. Hindi na daw tayo dapat masurpresa. Sabi ng 1 Peter 4, chapter 12, verse 13, My friends, do not be surprised at the painful things. Everybody say, painful things. Sino na nakaranas dito ng painful experience? Ako, alam ko lahat tayo nakaranas na. Yung mamatayan ka ng mahal sa buhay, painful experience yun. Yung iniwan ka ng boyfriend, girlfriend mo, painful experience yun. Yung ang tagal-tagal mong hinintay na magkaroon ka ng career, nag-aral ka, talaga naman buwis-buhay ka sa pag-aaral, nagsunog ka ng kilay, then nag-board exam ka, nag-bar exam ka, bigla bumagsak ka. Kaya yung iba nagpapakamatay na lang eh. Kasi painful experience yun. Yung bang nagpatayo ka ng bahay, 1 linggo lang, bigla buwal o kaya nasunog, painful experience yun. Yung bang iningatan mo yung dangal mo sa kumpanya mo, nagtrabaho ka, imbis na ikaw ang ma-promote, yung taong magulo ang buhay at madumoy ang buhay, yung pa ang na-promote, painful experience yun. Tama ba ako? Hindi ba painful yun? Yung nagpapakabuti ka, nagpapakaayos ka, pero grabe paninira sa'yo. Nakasisira ng pagkatao mo para mawala ng tiwalang iba sa'yo. Painful experience yun. Ito para sa akin, ito pinaka-painful eh. Yung naglilingkod ka sa Diyos, tapos tanggalan ka ng pagkakataong maglingkod, painful experience sa akin yun ha. Kaya salamat sapagkat alam ng Diyos, ikamamatay ko pag tinanggal pa ako doon. I'm only exist because of serving the Lord my God. For the glory of God. Kung di rin lang ako makakapag-asawa ng hindi maglilingkod sa Diyos at hindi ako sasamahan, wag na lang. Kung hindi rin lang ako magkakaanak
nang hindi mana sa akin sa paglilingkod, wag na lang. Alam ng mga nandito yan, na bumaybay ng buhay ko. Salamat. Ang Diyos ay hindi ako sinettle for less, but for best. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang bawat tao ay nakararanas na masaktan sa iba't ibang antas. Walang sino man sa atin na nakararanas ng buhay nang hindi nasaktan. At lahat tayo ay nangangailangan ng tulong sa pagpapaalam sa nakaraang sakit na ating naranasan. At bagamat karaniwan at normal pa ang mga makaranas ng sakit, maaari nating malaman kung paano ito bibitawan. Kung paano tayo bibitiw at magpapatuloy at sumulong sa Diyos na kung saan ay niyahanda ang mabuting bagay. And Jesus told us, pain and suffering will be a part of our lives. Ang hirap pong maglakad ng masakitang paa. Amen. Alala ko po si Kuya Rene. Nagpunta po kami ng Davao. Masyal po kami. Talaga namang best experience eh. Yung pinakamagaganda na siguro sukdulan ng mga beach sa Davao, pinuntahan namin. Pinakamasasarap na pagkain, pinakain sa amin. Sabi ho ni Kuya Rene, nung lumabas na kami ng airport papauwi, tataka ko, ba't di lumalabas ng eroplano? Ang ginawa nung asawa ko, sinundo pa sa loob ng eroplano, wala nang tao sa eroplano. Yung pala nandun na siya, kinukuha na ho yung bagahe. Tapos ako, ba't nandiyan? Sabi niya, kasi si Kuya Rene mo hindi na matiis, nag-wheelchair na. Sabi niya, alam mo, Pas, napatunayan ko, great pretender ako. Sabi ko, bakit? Kung alam mo lang, bawat apak ng aking paa, napakasakit. Sabi ko, di kita nahalata, although ikaw ay empang-empang sa paglalakad. Kala ko okay ka lang, nakangiti ka lang, alam mo lang, pastora. Pinilit ko lang enjoyin. Pero totoo, Kuya Rene, hindi ka 100% nag-enjoy. Pero lalo na kung maayos kang maglakad. Yun ang nagagawa ng resulta ng pain. Sa pagpapatuloy natin sa buhay nito, kapag may bit-bit kang pain, kapag may sugat ka sa kaluluwa, kapag sugatan ng isip at puso mo, kahit gaano pa karaming pagpapala, hindi mo ma-enjoy. Nandyan po ba kayo? Naalala nyo sa mga pelikula, kapag gera, labanan, tapos naging sugatan yung isang lumalaban, alin sa dalawa, bit-bitin, itabi sandali o kaya iwan na lang. Kaya ang sinasabi po nung nasugatang sundalo, mauna na kayo, sige. Baka makasagabal pa ako. O kaya kapag talagang naghihingalo na, go! Move on! Iwan nyo na ako. Gusto mo ba ganon? Sa gitna ng yegera ng labanan ng pamilya, ikaw ang naiwan, tapos yung buong pamilya mo nagtuloy-tuloy. Bakit? Inalagaan mo kasi yung sugat mo. Well, nakakatawang isipin na may nag-aalaga pala ng sugat. Hindi dapat inaalagaan yan, dapat ginagamot. At minsan kapag ginagamot ang sugat, mapapaaray ka. Masakit talaga. One time, nag-uurong po ako, bigla na lang may sumakit sa daliri ko. Hanap ako ng hanap, Ate Helen. Yung pala, may salubsob. Alam niyo yung salubsob? Yung meron kang hindi nakita na pumasok sa ilalim ng kuko mo, hindi ako mapalagay eh. Hindi ako mapalagay. Kasi kumikirot-kirot siya. Pero okay naman, tolerable naman ang pain. Di ba? Pag tinatanong ka, pag may pain ka sa hospital, i-range nyo po 1 to 10, anong pain? Pag sinabing 8 to 9, grabe yon, matinding pain reliever lalagay doon. Kasi pwede kang mag-cardiac arrest. Pag ang pain mo, 8 to 10, nako, subject to cardiac arrest ka. Pag sinabing cardiac arrest, kahit wala kang sakit sa puso, pwede mong ikamatay. So your pain, ang pain na pinagdadaanan mo, hanggat hindi gumagaling yan, hanggat wala kang ginagawa, pwedeng pumatay ng spiritual life mo. Pwedeng lumalakad ka, nagwa-worship ka, nagpe-pray ka, nagwa-word of God ka, pero in pain ka, hindi nila alam, buhay sila, pero papatay ka na. Kaya ho, kailangan natin ng revival of best, doon natin ipapasok yan. Sabi niya, I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrow. But take heart. Everybody say, take heart. Tapikin mo yung katabi mo, in pain yan. Take heart. Nakangiti lang yan, pero merong sugat yan, di pa gumagaling. Because I have overcome the world. Sabi niya, tatagan mo. Mararanasan mo yan, dadaan ka dyan. Kahit obispo ka pa, kahit pastor ka pa, kahit malaki pa ang donasyon mo sa simbahan, masasaktan at masasaktan ka. Pero sabi ng Bible, but take heart,
Because I have overcome the world. Tingnan mo to ha, logic lang eh. Ikaw ang naka-overcome, ano kinalaman niya sa paggaling ko? Kaya nga I have overcome eh. Kasi ako ang may kakayanan para gumaling ka dahil lahat ng karanasan mo in pain, naranasan ko. Kaya kitang akayin, papunta sa landasin upang gumaling ka. Yun ang sabi ni Lord. Hindi lang sinabi ni Jesus na magkaroon tayo ng mga pagsubok o magkakaroon tayo ng mga pagsubok at kalungkutan at pagkatapos ay ipapaubaya sa atin ang pag-iisip. Hindi po. Sa halip nangako siya ng kapayapaan at ipinaalala sa atin na nagtagumpay siya sa mundo. Ibig sabihin, ang ating mga paghihirap ay may mahalagang layunin. So yung palang pain na pinagdadaanan ko at pinagdaanan ko noon, na bit-bit ko ngayon na hindi ako makaariba. Hindi ako makasulong. Ang bigat, ang sakit, ang hirap lumakad. May layunin pala yun. Sabihin mo ulit sa katabi mo, may purpose pala. And that is why the Apostle Paul, who experienced much pain and difficulty, can boldly declare Romans 8:28. Sabayan niyo po ako kung meron makikita sa Bible. And we know that for those who have God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. So ibig sabihin, our pain and suffering have a purpose. Pinili po nito, sabi dito, at alam natin na para sa mga umiibig sa Diyos at lahat ng mga bagay ay nagtutulungan sa ikabubuti para sa mga tinawag ayon sa kanyang layunin. May layunin ng sakit at paghihirap natin. Maingat na pinipili ni Apostol Pablo ang kanyang mga salita at napansin niyang nagsusulat siya na alam natin at alam niya na pagdadaanan nito ng isang tao. Isang tao na si Apostol Pablo ay sumailalim sa pambubugbog, pagkawasak ng barko at maraming pagkakulong. Subalit kinilala ni Pablo ang isang bagay na talagang mahalaga para sa kanya, para sa atin. Tandaan natin bilang mananampalataya, ang ating sakit ay hindi walang kabuluhan, kundi may layunin at hindi lang sa ilang sitwasyon. Sinusulat niya na ang buhay ay puno ng laban, subalit magpatuloy lang. Napansin nyo, sinulat ko yung revelation ng Lord para safe. Noong isang araw ko pa ito sinulat. Nung nire-reveal ng Lord ang mga wordings na mag-i-encourage po sa akin. Ang pagsulong kasama ang Diyos ay nangangahulugan ng napakamahalagang bagay para mapahintulutan siya na pagalingin tayo mula sa sakit na ating nakaraan. Moving forward with God's means, it's equally important for us to allow Him to heal us from the pain of our past as well. Gusto niyo bang ang taong ito ay maging makulay na taon? Mabungang taon. Nakamamanghang taon. Bukas na pinto ng langit na taon. O sa kailangan tayo ay magsumikap gumaling. Dahil malaki ang kinalaman ng sugat, ng sakit, para hindi maging maayos ang relasyon natin sa Diyos at sa ating kapwa. 5 puntos lang sana matapos ko. How to let go of past hurts and move forward for the best. So do not settle for less, but live in God's best. Number 1, recognize that you still need to let go of past hurts. Recognize that you still need to let go of past hurts. Kilalanin natin na kailangan kong iwanan ang mga nakaraang sakit. Sabi mo sa katabi mo, iwanan. Ngunit kung pakakawalan natin ang ating mga nakaraan, mga sugat, mga sakit, mga karanasang nagbibigay sa atin ng pangamba, kailangan muna natin kilalanin ng nangyari na ito, tapos na. Bakit nangyari ito? Ano ang dahilan? At higit sa lahat, aminin na ito'y patuloy nating kailangang ilapit sa Diyos sapagkat ito'y nakakaapekto ng ating buhay sa pagsulong maging sa ating relasyon. At minsan, kailangan nating aminin din na kailangan natin ng tulong kung paano ito bibitawan, kung paano bitawan ang nakaraang sakit. Luke chapter 8 verse 17 says, "For all that is secret will eventually be brought into the open, and everything that is concealed will be brought to light and made known to all." Ito alam nyo, yung sugat, hindi basta-basta na itatago yan Pwedeng nakangiti ka. Sugat mo pala yung pedicure na murder ka. Naapakan, aray! Diba? Tsaka kapag sugatan ka talaga physically, hindi ka makangiti ng magandang ngiti. Smile!
Oh, give your best smile. Kasi masakit eh. Hindi mo maibigay ng the best ang panlasa mo dahil nga mapait. Sige, subukan mong meron kang, sa lalamunan? Agihap. Sige, ano favorite food nyo? Pakainin ko kayo ng steak. Natadtad ng agihap ang lalamunan mo. Tingnan ko kung malasahan mo. Ganon din sa spiritual. Ganon din yung puso. Masaya sandali, pero magiging malungkot. Bakit? Sugatan ka eh. Kaya sabihin mo sa katabi mo, please, wag mo akong susugatan ha. Ganon din naman, walang natatagong hindi mahahayag at walang lihim na hindi malalaman, mabubunyag ito. Kaya napakahalaga na yung ating puso na may kung ano-anong karanasan para ikay masugatan, iharap mo sa Diyos bago pa ilantad sa liwanag. Kasi nalalantad yan eh. Naalala yung paborito kong kwento? Meron pong maglola na pumunta po ng Manila mula sa probinsya kasi bibisitahin nila yung isa pang apo na nagtatrabaho na raw sa Manila. First time mapunta nung apong bata. Sabi niya, Apo, ang ganda-ganda ng Manila. Pupunta tayo. Naku, pagsakay po ng bus, talagang ang batay hindi natutulog. Wala siyang pinalagpas na mga sasakyang dumadaan, mga matataas na building. Sabi ng bata, tataas ng bahay. Tapos pumasok po sila sa building. Pagtapat po doon sa pinto, bumukas. Di ba ganun ngayon? Nagugulat ba kayo pag, pumubukas, may multo. Di ho, anino mo yun. Di ba? Sabi, talaga naman, nagugulat yung bata. Tapos sumakay po sila sa elevator. Nanginginig siya kasi bakit ang liit-liit ng lugar, biglang nagsara. Nakangiti po yung nakangiti po yung ina. Tapos meron pong nandoon na nagtatanong, up or down? Up, down. What floor? Mataas po yung floor nila. Nararamdaman niya, uy, kaya ginagaya niya, pag may papasok, up, what floor, ginagaya niya yung nag-a-assist. May pumasok po, isang talagang lalaking kagwapo-gwapo, yamanin ang dating. Ba't ganun, pag mataba mo kung mayaman, Hindi, joke. Kasi laki-laki niya, parang mayaman. Tapos po, sabi nung bata, up, what floor? Hindi ho kumibo. Up, what floor? Tumigil ka, bata ka. Kaya bata-bata mo pa, pakialamero ka. Alam mo, nag-rib yung bata. Kasi ini-enjoy niya, ginaya niya lang naman, at may masama ba sa tingin niya, nagayahin. Lumabas po siya, tumutulo ang luha. Niyakap po ng lola. Sabi niya, Lola, ba't po siya bad? Bad po ba'y sinabi ko? Humagulgol yung bata. Kasi nag-rib na, hindi niya na nakita yung mga sumunod na floor. Bakit po, Lola? Bad po ba ako? Hindi naman masabi ng lolang, hindi ka bad, siya bad. Sabi po ng bata, siya po bad. Sabi niya, walang bad sa inyong dalawa. Nagkataon lang apo. Siguro may pinagdadaanan siya. Siguro yung mga pinagdaanan niya hanggang ngayon, hindi pa nare-resolba. Siguro may pinagdaanan siyang masakit sa karanasan ng buhay niya. Kaya dala-dala niya yon, konting stress lang ng buhay. Alam mo, minsan dala natin yung pain, akala natin okay na tayo. Kaya pagka nagkasunod-sunod na yung mga dumarating sa buhay mo, bumibigay ka na. At sa huli, hindi bagay sa Kristiyano nagsasabing, sana mamatay na lang ako. Hindi bagay sa atin yun. Kasi may Diyos tayong alam nating bumubuhay sa atin araw-araw na nagbibigay ng mabubuting bagay. Palakpakan natin si Lord. Kaya napakahalaga na recognize. Recognize mo. Maging matapat ka. Nasasabihin mo una sa sarili mo na, hey, ano to? Bakit ganito? Alam ko may sugat ako. Alam ko in pain ako. Alam ko may mga bagay na hindi ko ma-let go. Recognize that you still need to let go of past hurts. Alam niyo po ba na may mga pangyayari sa nakaraan na bata ka pa, kahit na maganda na ang buhay mo, hanggat hindi nase-settle yon at hindi na-a-address, dala-dala mo yun. Dala-dala mo yun. Yung sinabihan ka nung bata ka, kay pangit-pangit mo naman maganda ka na ngayon. Kahit alam mo maganda ka na ngayon, dala mo pa rin yung may nagsabi sa yung kay pangit-pangit mo. Bakit? Kasi hindi naman sa palakihan na sugat yan Hindi sa palakihan ang pangyayari. Kundi paano tayo naaapektuhan o maliit o malaking pangyayari na nakasugat sa iyo. Kaya hindi natin dapat insultan. Yun lang pinagdadaanan mo, kung maka-arte ka, wagas, best actress. Hindi ganun Yung maliit na salita na yon na kaya mong endure, hindi niya kaya Dahil iba-iba tayo ng kapasidad.
Yung iba nga nilalatigo na naman sa sakit na salita, okay pa rin eh. Ang sabi niya, hindi ako naniniwala. Nasa pagdadala at pagtanaw at kung paano tayo titingin sa mga gagawin pa ng Diyos. Pwede na natin palakpakan si Lord. Okay, bring your past hurts and pain to God. Saan natin dadalhin kapag may sugat tayo? Di ba pagka ikaw ay nasaktan, nasugatan, ano iisipin mo? First aid agad. Come on, amen. Iisipin mo agad first aid. Itong nagdaang buwan, wala ho yatang may hindi dinatna ng labintador sa lalamunan. Lahat inuubo. Lahat sinisipon. Nandiyan po ba kayo? Naranasan nyo yun? Ito pa, matindi. 3 buwan na yung ubo mo, di pa gumagaling. 2 buwan na. Bakit? Hindi ma-address kung ano tamang gamot. Kasi lahat ng gamot na naisip mo, ininom mo. Na-experience ko yan eh. Sabi ko kay Hazel, inuubo ko. Sabi niya, ako rin ho eh, Makati lalamunan ko. O, pareho tayo. Sabi ko, ano gamot mo? Ito, gumaling ka? Oo, pengi nga niya. Hindi nakagaling sa akin. Bakit? Hindi ko mo pareho kami ng karanasan. Sa 2 sitwasyon, iisang gamot na ang kailangang inumin namin. Alam niyo kung ano lang nakagamot? Bawang na nilaga. Dinikdik ko. Ininom ko, nilagyan ko ng luya. Desperado na akong gumaling eh. Gumaling! Teka, wag nyo naman gayahin yun. Ano? Akin yun. Baka mamaya gamitin nyo yung gamot ko, hindi yun ang gamot nyo. Nakuha nyo po, hindi lahat ng sipon, iisa gamot. Hindi lahat ng sugat, iisa ilalagay mo. Amen. Pagka ikaw nasaktan, ano isipin mo? First aid, pag di nakuha na, dali na sa ospital yan. Pagdating sa ospital, doon ka lalagyan ng tamang gamot. Kung kani-kanino mo dinadala ang pain mo, dinala mo sa alak, dinala mo sa shopping, dinala mo kay Lazada, kay Shopee, kay JNT. Gumaling ka ba? Dinaan mo sa kain, gumaling ka? Dinaan mo sa pagpaparitoke ng ilong, gumaling ka ba? Kasi hindi naman yung ilong mo ang problema. Ang problema mo ay kung paano mo tatanggapin ang pagkakalalang sa'yo. May nakita ba kayong hindi naman maganda pero maganda sa tingin mo? Nandyan po ba kayo? Bakit? Ang ganda niya magdala. Kahit hindi siya maganda, napapaganda niya itsura niya. Kasi maganda laman ang puso niya. Pag kinausap mo siya, naaatra ka. Kaya ang tunay na ganda, nasa kalooban. May nakita ba kayo ng matangos ang ilong, sama naman ang ugali? Pero may nakita ba kayo hindi naman katangusan ng ilong, pero kay ganda ng ugali? So, saan ka gumanda? Hindi sa ilong, kundi sa kalooban. Ganon din yung sugat. Ang lakas makapangit ng buhay. Ang lakas makapangit ng relasyon. Do not settle for less. Huwag mo sabihing, okay ka na. Tama na to. Tigil na to. Pero hindi na-address. Hindi nagkaroon ng programa ang pagaling mo. Galing ako dyan. Kaya tinatamaan ka. Bring your past hurts and pain to God. Saan dadalhin? Kay Lord. Kasi He is our great healer. Walang sakit. Si Pascay, meron tagyawat na ayaw lumabas. Ngayon, naghahanap kami ni Roma. Roma, saan natin dadaling doktor? Hindi ko nga ho alam eh. Sabi ko, baka dermatologist. Pero hindi, baka surgeon na agad. Kasi ayaw lumabas eh. Hindi, teka, saan kaya? Skin disease. Sa skin, about skin. Di ba? Kailangan i-address. Ano sakit? Grabe, manganganak ka sa ka nagpunta, dentista. Ano ba aalisin sa'yo? Bata, hindi ngipin. Kaya hindi gumagaling-galing. Huwag niyong galdalin ang sakit, sugat, sa mga panandaliang bagay lamang sa daigdig na ito. Kahit may Louis Vuitton ka bang gamit, bag, or kahit na po ang mamahalin pa yung gamit mo, hindi yung mamahaling gamit ang makapagpapagaling sa'yo. Alam niyo ba, nung bata ako, hoy, galing na kaya ako, para ako naiiyak. Alam niyo yung lampin, ninaiyak ako for joy. Bibilutin ko po iyon, gagawin kong manika. Yung duster ng nanay ko, gagawin kong parang suma ni Ellen. Tapos babalutin ko, imememe ko siya kasi walang pambili ng manika. Nalaman ko, dala ko pala yun, Given. Binibili ko ng Barbie si Kai. Hindi ako nagyayabang. Alam mo yan, Kai, pati yung sinabi mong, Mami, buti pala, di ko tinapon, buti pala, dapat pala, tinabi ko yun, mahal ngayon yun. Lahat ng klase ng Barbie, meron ako. Para kay Kai. Pero ni isang Barbie, hindi niya hinipo. Hindi hinipo. Alam niyo kung ano gusto niya?
Yung mga dungis-dungis, tinatabi niya isa-isa. Si Manday, si Manday. Yung dungis na yun na pinagpira-pirasong mga papel, sasabihin niya, si Manday. Wala, ni isang updated sa blessing. Lahat ng ganitong bagay meron ako. Para sa kanya, para sa akin pala. Lahat ng frustration ko, binibigay ko sa anak ko. Hindi rin makakagaling. Deprived ka sa masasarap na pagkain, kahit kakainin mo ng masarap na anak mo, dami pa sa sugat ang anak mo. Deprived ka sa laruan, kahit hindi mo bibili. Deprived ka sa sapatos, kahit bibili mo ng sapatos ang anak mo. Sino ginagawa mo? Wala. Dinadama mo pa yung anak mo para lang sa kagalingan mo. Nandiyan po ba kayo? Tinatandaan mo ba? Give all your worries and cares to God, for He cares about you. He knows the broken-hearted and burdens their wounds. Kadalas, ang gusto natin malaman agad ang sakit. Ang problema, hindi kung paano malaman ang sakit, kundi paano natin ito bibitawan at pagsasabihan kung paano makakabitaw at makasulong sa'yo ay taong pinamamahal mo. Sabi ko madalas, di ba? Kung gusto mong magmahal, handa kang masaktan. Pero kung ayaw mong masaktan, huwag kayong magmamahal. Dahil nakakasakit ang magmahal. Pero ang pagmamahal din ang nakakagaling. Kwento ko lang, meron nung dalawa, ito based on my true experience. Doon po sa isang restaurant, nihintay ko si Pastor Jan. Susunduin po ako. Merong matandang kumakain. Siguro mga 70 years na to. Pero alam ko mag-asawa sila. Tapos tatayo yung tatay, lolo, kukuha ng tubig, bibigay doon sa asawa niya. Tapos po hinati po nung nanay nung lola yung burger niya. Tapos isang spaghetti lang hati sila. Hindi ako napakali. Kasi ang sweet-sweet eh. Pinupunasan pa nung lola yung ketchup nung tatay. Tapos tinanggalan pa ng papel, yung burger binigay po sa lola. Kinikilig ako. Nakakakilig sa akin yun eh. Hindi nakakakilig sa akin yung pareho naka-uniforme. Tapos nagsusubuan sa kalsada. Subuan ko kaya na espada yun. Hindi, joke. Ka-uniforme pa kayo. Huwag kayong magsubuan. Hindi, joke lang. Pero totoo sa akin yun. Sweet na sweet ako, kuya. Hindi ako nakatiis. Nilapitan ko. Sabi ko, Lola, mag-asawa po kayo? Naku, may pagkamataray. Siguro dahil matanda na. Obvious ba? Yun ang sagot. Pero kaya ko unawain kasi matanda na. Sabi ko, pwede po ba magtanong? Sabi ko, ano pong sikreto nyo? Bakit ho kayo ganyan pa rin ka-sweet at gano'n na kayo katagal mag-asawa? Hindi ako nagkakamali, parang 45 years o 55 years, something that. Sabi niya, ano po sikreto nyo? Sabi ko Sabi niya, sikreto nga ba't tinatanong mo? Naku, naka 2 rounds na sa akin si Lola. 1 round pa to, tatayo na ako eh. Nung tatayo na ho sana ako at baka ma-open pa ako, sabi niya, at hindi, sandali, binibiro lang kita. Ikaw naman, Lika, maupo ka. Alam mo, itong lolo mo, napakadalas niyang sugatan ako. Kung gaano kami katanda na magkasama, maraming sugat na akong inabot dyan. Humagikik po yung lolo, sabi ng lolo, ako din, daming sugat. Hindi sugat pisikal, sugat sa salita. Sabi ko, ba't kayo tumagal? Kami nagkasugatan, tungkulin naming maggamutan. Dahil wala namang makakagamot sa amin kundi kami sa isa't isa. Dahil alam namin kung anong sugat na dinulot ko sa kanya at alam ko kung paano ko siya gagamutin. Tama ba sa mga mag-asawa? Kapag nakapagsalita tayo ng negatibo, mga pamimintas, mga pagbabagsak ng kanyang pagkatao, ikaw din na magli-lift up sa kanya. Dapat ang unang pumapalakpak kapag merong achievement na na-accomplish ang mag-asawa, asawa yon. Ako literal na pinapalakpakan ko si Pastor dyan. Nagtuturo kanina sa live, pumapalakpak ko. Galing talaga ng asawa ko. Ang gwapo pa. O binidyo ko, papapanood ko sa kanya, nanonood ako ng live, pinapalakpakan ko siya. Wala namang dapat number 1 pan ang mga anak, kundi nanay. Walang number 1 pan ang mag-asawa, kundi asawa. Wag na wag niyo sasabihin sa asawa niyo, alam mo sa totoo lang, pupuri ka ng ibang tao.
Huwag kang pupuri ng ibang tao na kaharap ang asawa mo, lalo na kung lalaki. Huwag kang pupuri ng, pang next month to, next month. Kung ako speaker. Huwag kang pupuri ng asawa ng iba kapag ang kausap mo, asawa mo. Huwag kang pupuri ng ibang kabataan kapag ang kausap mo, ang anak mo. Do not compare, intentionally or unintentionally. Mahapdi yun. Amen? Nandyan po ba kayo? Give all your worries and care to God for He cares about you. Konti na lang, tatapusin ko na to. Fill your life with God's Word and God's people. How we respond to pain and suffering is critical to how we process what's happening and how healing will take place. Alam nyo, sa panahong sugatan ka, malaki kinalaman ng salita ng Diyos at ng taong madalas mong kausap. Para gumaling ka. Ang tunay na kaibigan, hindi ka kukonsintihin. Hindi ka naman din laging pagagalitan o sasaktan, kundi kitapang sabihin ang katotohanan ng mali at tama mo sa buhay. Huwag kayong makikipagkaibigan na lagi kang pinupuri pero hindi niya sinasabi kung ano mali mo. Ako may galing ganito eh. Pag nagbihis ako, gusto ko sabihin ni Pastor Jan kung bagay ba. Wala ho akong sinuot na hindi bagay sa kanya. Paglabas ko, sabi ng anak ko, Mami, ba't yan nasuot mo? Babalik ako. Sabi mo bagay. Bakit? Bagay naman Sabi ni Kai, ba't daw to suot ko? Mata ng anak mo yun ba't ako ginagamit mo lahat bagay. Wow, kilig naman. Totoo yun, hindi ako nagpapakyut. Philippians 4:7, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa mga panahon na tayo po'y nasasaktan, nag-iisip ng mga masasakit, nare-remind yung mga salita na nadidinig natin, ang dapat nating gawin ay ang salita ng Diyos ang ating ihalili. When you fill your life with God's Word and surround yourself with people who speak hope and encouragement into your life, your experience will be much healthier. Everybody say, healthier. Kaya sabi po ng Bible, taste and see that the Lord is good. Oh, the joys of those who take refuge in Him. When I discover your words, I devour them. They are my joy and my heart's delight, for I bear your name, O Lord, gods of heaven, armies. Napakahalaga na ang salita ng Diyos ang pinaka-antibiotic natin para tayo gumaling. Anong sabi ng Biblia, hindi anong sabi ng kapitbahay. Tapos sasamahan pa ng mga taong totoong nagmamahal at nagpapalakas sa'yo. Number 4, remember, letting go of past hurts takes time. Everybody say, takes time. Tandaan, kailangan ng oras para sa pag-alis sa nakaraan. Pero hindi ho time can heal. Sorry po hindi ako naniniwala. Only God can heal. Bakit po yung kapitbahay nyo? 3 dekada na hanggang ngayon, naaalala pa yung galit. Mamamatay na, galit pa rin. Hindi pa rin makapagpatawad. Naalala ko po, kwentuhan kami ng mga kaibigan ko nung high school. Kwentuhan ba ng mga masasakit na karanasan? Sabi niya, alam mo, tumatanda na tayo Naalala niyo yung kwento ko? Meron po isang matanda nakasakay sa bus, nasa bandang unahan, tapos may sumakay na isang kabataan, daming dalambag, siguro mga paninda. Bigla pong umandar yung bus, kaya nabangga niya yung lola. At halos talagang yung balikat mapunta po sa unahan. Tapos gumiti lang yung lola, hindi siya nagsorry. Naupo siya sa likodan ng lola. Nagtaka siya. Kasi ang sakit na nung pagkakabangga, ngumiti lang yung lola. Ang sabi niya, Lola, nabangga ko na po kayo, hindi pa ho kayo nagalit. Hindi naman ho ako nag-sorry. Sabi niya, Iha, ako sa isang kantong yun, bababa na. At ang tingin ko'y malayo pa bababaan mo. Wala na akong panahon para mag-argumento. Konti na lang bababa na ako. Ganon din sa buhay na ito. Huwag nating makatandaan ang mga sugat ng kahapon na nagdudulot pa rin ng mas malalim na lungkot para hindi natin makita na papalapit na ang buhay tungo sa kamatayan. Palakpakan nga natin si Lord. Take note, mga kapatid, kailangan ng oras o panahon para makaalis sa nakaraan, hindi sinabing time can heal, but only God can heal. So don't give up. God is there. His promises are true, and He wants to see you letting go of past hearts and finding ways to move forward in Him. Tulungan mo yung sarili mo.
Tulungan mong, alam niyo sa totoo lang, sino rito may peklat? Oh, dami. Proud ka pa. Di ba? May mga peklat, poklat, lalo na nung bata. Kapag huba nagturo ko ng peklat sa katawan nyo na dekada ng nakaraan, kaya nyo bang ikwento ng buo kung paano kayo nagkapeklat? Posible, di ba? Pero hipuin mo yung peklat mo, bungguin mo, masakit pa rin ba? Pero tanda mo kung bakit ka napeklatan, nasugatan. Pero wala nang sakit. So ang ibig sabihin, pwedeng naaalala mo ang masasakit na sandali ng buhay mo, pero wala nang sakit. Kasi pain, may purpose ang pain. Ang pain ang nagpapadalisay ng buhay natin, nagpapatatag at nagpapakita na ang Diyos sa kabila ng may sakit, kaya niyang magpagaling. At may mga pain na intended by God. Naalala ko yung kwento, hiramin ko lang ilustrasyon. Pag nanganak ka, nanay ka, nasaktan ka, yoko ng mga anak! Masakit! Pero nakatatlo na, yung pa rin ang hinihiyaw. O pagka papabaksin mo yung anak mo, di ba, pag papabaksin, pupunta sa doktor, masasaktan yon. Binibihisan mo pa't pinapaliguan, tapos pababakunahan mo. Inayos mo, nilinis mo para lang saktan ng doktor. Bakit? Intended yun eh. For the better, for the good, for the best. May mga pain na hindi natin ito maiiwasan. Any pain. Kahit anong pain yan. Yung kay Joseph, naiwasan niya ba? Sakit nun ha. Lahat ng kapatid halos. Pati magulang. Nagbinata siya at lumaki, nagkaroon ng asawa, malayo sa piling ng pamilya. Na-reject siya. Maraming nawala sa buhay niya na bilang isang pangkaraniwang tao. Pero yung pain na yon, for a purpose. Yung pain mo ngayon, intended for a purpose. Sinasadya man o hindi, bunga ng pagkakamali, intended for a purpose because God is a purpose. God is a God of purpose. God is a God of plan. God is a God of objectivity. For I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope in a future. Hindi ka iiwang biti ng Diyos. Hindi sadista ang Diyos para saktan ka ng saktan. Do not be afraid or discouraged, for the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Nag-i-struggle po ba tayo kung paano tayo makaka-step forward? Nahihirapan ka bang bitawan ng mga nakarang sakit at kasalukuyang nakakaapekto sa iyong buhay at mga relasyon? Ano ang isang hakbang na maaari mong gawin ngayon upang simulan ang proseso kung paano palayain ang mga nakarang sakit at paghahanap ng emosyonal na kagalingan? Ibang klase no? Yung physical yung nasugatan, nagpeklat, kantiin mo man ngayon, di masakit. Pero may sugat tayong hindi nakikita ng iba. Walang peklat na namamalas. Pero makanti ka lang ng sitwasyon, nasasaktan ka na, bumibigay ka na, nagagalit ka na. Ang dami nang lumabas sa bibig mo. Ganyan yung mga nanay no ma, di ba? Pag sinabing, nanay, ito lang ang ulam. Yun lang ang sinabi, nanay, ito lang ulam. Bakit? Alam mo ba kung gaano ko kahirap kung niluto yan? Alam mo ba kung paano kung binibilang ang budget? Alam mo ba na halos tipirin ko? Tinanong lang. Ito lang ulam. Narating na, pati nung bata nga ako, wala akong kinakaing masarap. Buti ka pa. Teka, henerasyon na yan. Na hindi mo ba pwedeng dagdagan ng bako? Bakit? Ako nga ba yung ambag ko nun? Ikaw nga, maganda pa yung bag mo. May baong ka pang hotdog. Ang dami nang narating. Alam niyo kung bakit? Tinanong lang, ito lang babaon. Ano sagot doon? Oo, anak. O kaya, teka, meron pa? Hindi eh. Buti nga ikaw may baon pa nung araw, wala akong baon, pinapalo pa ako bago pumasok kasi talaga naman, Diyos ko. Nandyan po ba kayo? Guilty ang mga nanay. Kakalungkot. Meron pong 3 bata. Recess. Sabi ni Juan, peanut na naman ang palaman. 3 buwan na puro peanut ang palaman. Pagbukas peanut pa rin, magpapakamatay na ako. Tumawa si Pedro. Ako, tsak, sorpresa to. Pagbukas na, sabi niya, dairy cream na naman ang palaman. 3 buwan na rin dairy cream ang aking palaman. Pagbukas, dairy cream pa rin ito. Magpapakamatay na ako. Tumawa ho yung isa, si Karyo. Palagay ko, bago to. Pagbukas, mayonnaise na naman ang palaman. 3 buwan na rin, puro itong palaman. Bukas. Pag ito uli, ang palaman, magpapakamatay na ako.
Kinabukasan yung tatlo, nasumpungang nagpakamatay. Nung inililibing na, sabi nung tatay ni Pedro, sabi nung nanay ni Pedro, anak, ba't ka nagpakamatay? Hindi ko naman alam na ayaw mo't nagsasawa ka na dyan sa palaman na yan. Hindi mo sinabi. Ganon din yung anak nung nanay nung isa. Sabi niya, anak, sawang-sawa ka na pala sa dairy cream. Sana man lang nag-request ka, nagpalit kami, peanut ang pinalaman ko sa'yo. Sabi nung isang ina ni Icario, ako'y nagtatakat, may dahilan magpakamatay mga anak niyo. Pero ang pinagtataka ko, yung anak ko, siya naman ang nagpapalaman. Bakit siya nagpakamatay? Anyway, sa TikTok ko lang nakuha yun. Ay, di ba? Minsan tayo na gumagawa para masaktan tayo. Minsan wala namang ibang dahilan. Minsan wala namang kinalaman. Alam niyo ba hanggang ngayon, di ko alam ang lingwahe ng asawa ko. 25 years na kami. Hindi ko alam kung kailan siya galit. Kung kailan siya naglalambing. Kung ano ba tamang lingwaheng meron siya. Straightforward kasi siya. Sabi nung anak ko, Mami, si Daddy, stress na stress. Nangangatog ako, Mami. Sabi ko, bakit? Kasi kumakalampag yung kotse. Ang lakas ng palatak niya, Mami. Gusto ko nang bumaba sa sasakyan. Sabi ko, anak, unawain mo, Daddy, na stress. Pag uwi. Kasi nga, nagpahatid pa, yung sasakyan namin kumakalampag. Sabi niya, Daddy, hatid mo ko. Mababawasan yung sweldo ko, Daddy. Mahal eh. Sabi nung ama ko, may problema nga yung sasakyan. Hatid mo na ako. Hinatid. Lalong lumakas ang ugong ng sasakyan. Sabi tuloy ang asawa ko, Mami, kung alam mo lang, kulang na lang, makalbo, Daddy, kakakamot ng ulo. Doon ko siya kilala. Pag uwi, sabi ko, how's your day, Dad? Sabi niya, awang-awa ako sa anak mo. Di ba mali? Sabi ko, bakit? Na-traffic. Tapos natatakot siya kasi maingay yung sasakyan. Awang-awa ako. Ano sabi naman ng isa? Natatakot ako kay Daddy, nag-iintang ulo sa akin. Sabi naman ng Daddy niya, naaawa ako. Kumakalampag kasi yung sasakyan. Malilate na sa trabaho yung anak mo. Sikat po iyon. Traffic, tapos kumakalampag pa. Ako bilang abogado, hatol ko. Pareho mag-intindihan kayo, hindi kayo nagkaunawaan. Minsan ganun eh. Para kasi Karyo, ikaw naman pala nagpapalaman, tapos magpapakamatay ka sa buhay. Number 5, huli na po. Believe that God will turn your sorrow into great joy. Kung ano man yung pain natin, papalitan ng Diyos yan ng joy. Everybody say joy. One of the paradox of Christianity is that our good God uses pain for our good, meaning that our biggest sorrows can result in our greatest joy. When you think about Jesus' greatest sorrow, suffering, the shame, punishment, the death for our sin, the result was great joy, the redemption of humanity, and the opportunity for a relationship with the living God. Pag sinabing paradox, isa sa mga kabalintunaan ng Kristyanismo ay ang ating mabuting Diyos daw ay gumagamit ng sakit para sa ating ikabubuti. So nangangahulugan na ang ating pinakamalaking kalungkutan ay maaring magresulta ng ating pinakamalaking kagalakan. Kapag iniisip mo ang tungkol sa pinakamalaking kalungkutan ni Jesus, ang pagdurusa sa kahihiyan, parusa at kamatayan, para sa ating kasalanan, ang resulta ay malaking kagalakan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pagtubo sa sangkatauhan at ang pagkakataon para siya magkaroon ng relasyon sa atin ay isang malaking kagalakan. Kapag may karanasan kagaya ng iba, may kakayanan kang isuot ang kanyang saping pampaa. Paliwanag niyo po, kaya kong ipaliwanag ang sakit ng kalooban at sugat ng isang taong namatayan ng ina at ama. Kaya ko pong ipaliwanag ang isang taong napahiya sa gitna ng napakaraming madla. Kaya ko pong ipaliwanag at unawain ng isang taong wala kang kinalaman pero nasangkot ka. Kaya kong umunawa at magpalaka sa mga taong may pinagdadaanan na pinagdaanan ko. Yun pala yun. Na nagiging kagalakan ang nakaraan mong buhay na nagiging pagpapala para sa iba. Huli na po ito, 2 Corinthians chapter 1 verse 4. He comfort us in all our troubles so that we can comfort others. When they are troubled, we will be able to give them the same comfort God has given us. God has used our pain to strengthen us and encourage others to trust God and believe that He is working despite what we see. Because our pain and suffering will not last forever.
And Jesus willingly suffered the greatest pain because He knew the end of the story, and so do we. Sabi ng scripture sa Revelation 21 verse 3 to 4, "And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is within man. He will dwell with them, and they will be His people. And God Himself will be with them as their God. He will wipe away every tear from their eyes." Ano yung sinasabi kong best? Kaya don't settle for less than God's best. Mga kapatid, God used our pain to become a better version of you, and He will prepare for the better. Not for the better only, but for the best. Amen. Si Lord kasi laging the best. Tandaan nyo, kapag may nawala, ang ipapalit niya, best. Kapag tayo dumarating sa point na parang tayo po ay pinipiga, tinutulak, tandaan nyo, ang tunay na Kristiyano, pigain man, hindi madudurog. Itulak man, hindi matutumba. Saktan man, hindi mabubuwal. Sapagkat meron tayong Diyos na nagpapalakas. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus willingly suffered the greatest pain because we knew the end of the story, and so do we. Alam ng Diyos kung paano tayo i-comfort. Kaya, ang hirap pong lumakad. Ang hirap pong magpatuloy. Kung yung taong yon, bit-bit pa rin natin ang sugat, hayaan natin ang kagalingan ay maranasan natin sa Diyos na buhay. Prayer ko po hindi ko sinasabing gumaling ka ngayon. Di ba may mga sugat? Kamusta yung sugat mo? Papagaling na? Papahilom na? Papatuyo na? Kamusta po kayo? Papahilom na ba? O ilang taon na yan? Ilang henerasyon na yan? Parang hindi humihilom. Baka wala kang ginagawa. Kasi walang ginagawa yung nanugat sa akin, hindi ho kailangan may gawin ang nanugat sa'yo para gumaling ka. Kung makamatayan ng taong nanugat sa'yo, makakamatayan mo rin ang sugat na yan. At hindi kailangang humanap ka ng taong hihingi ng tawad sa'yo para sa kasalanan ng iba, para lang gumaling ka. At hindi kailangang magpatawad ka kapag ka po humingi na rin siya ng tawad. Di ba pwedeng magpatawad ka kahit di siya humingi ng tawad? Hindi ba pwedeng magpatawad ka ng walang formality? Basta formality kay Lord hanggang sa unti-unti kang maghilom? Dahil ang unang pagpapatawad ay naganap sa krus ng Kalbaryo. Kaya sa sugat mo ngayon, ang una mong patatawarin ay ang sarili mo. Patawarin mo yung sarili mo kasi pinahintulutan mo na yung puso mo, sugatan ka. At kung hindi man napahintulutan, hinayaan mo na manatili yung sugat na yan. Do not settle for less, mga kapatid. Papaikli ang buhay. In conclusion, eternity is coming, and our pain and suffering will not be totally forgotten. But the sting will be removed, and eternity will be even greater as a result. As you walk through suffering today or in the days to come, remember the words of our Savior Jesus Christ. I am leaving you with a gift, peace of mind and heart. And the peace I give is a gift that the world cannot give. So don't be troubled or afraid. John 14:27. And Matthew 28, verse 20, letter B. And be sure you of this, I am with you always, even to the end of the age. Mabubuhay rin lamang tayo sa daigdig na ito. I-enjoy na po natin ang mga pagpapalang meron ng Diyos na binibigay sa atin. Sa umagang ito, hayaan nating magpasimula na unti-unting ihilom ka ng Diyos. O baka mamaya ngayon ka gumagaling. Let us receive the revival of best. Huwag mong sabihin sa sarili mo at kumbinsin sa sarili mong okay ka na pero hindi talaga okay pa. Do not settle for less, but live in God's best. At ang best na yon, yung sinabi ng Panginoon sa eternity na meron tayo, ni hindi pa nakita ng ating mata, ni hindi pa pumasok sa ating isipan, ang mga bagay na inihahanda ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Iyaan nyo lang na ma-minister tayo this morning. Just bow your head. Just sit down. Just bow your head. Close your eyes. Let the healing anointing come down right now. Just bow your head. Close your eyes. I offer up my life Just Just flow in the Spirit of the living God. Subukan natin na ibigay sa Diyos lahat ng pain. Hayaan mong tumulo lang yung luha mo. Hayaan mo na parang gusto mong maiyak. Just flow. Alam nyo, ang luha sa
sa panahong ikay nasasaktan sacrifice, at lumalapit sa Diyos ay panghugas ng sugat na nagnanaknak. I offer up my Just flow in the Spirit. I look to you, Lord. And do not observe, just close your eyes. Oh, Restore let the healing, again. let me minister you right now. So I lift my eyes Let the healing. to you, Lord. Urabakaya rabababahanda In your rabasiya rababahay. strength Let the will anointing of healing I right break now. through, Lord. Touch me Let the anointing of now. healing. Let your love Oh, fall karabababahanda down on rababahay. me. I know your love. Let the healing right now. Come Come on, let us flow. Through the storm, I will hold on. And Let the healing anointing from the crown of your head to the sole of your foot be healed right now. Emotionally, mentally. Rest in the presence of God. Rest. Rest in the presence of God. Flow out of your belly. Let the healing anointing. So I Flow in the Spirit. Healing. in your strength. Let the healing anointing. Break through, Lord, touch me Flow, sister. now. Let the healing. Let your love go down. Flow in the Spirit. Flow. I know your love. Yala this ba 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 shikara ba 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 handara ba 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 hai. Hallelujah! Flow in the Spirit. Hallelujah! Yaka ba 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 kia ba 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 hoy. Sakara ba hai. Let the healing. Ula ka 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 ba 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 handara ba ba hai. Just flow in the Spirit, mga kapatid. I can sense the anointing. Ura ba 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 handara ba ba hai. So I lift my eyes to you, Lord. In your strength will I break through, Lord. Touch me now. Let your love fall down on me. I know your love dispels all my fears. Through the storm, I will hold on. In my faith, I will Let the anointing of healing right now. Forgetting the past and looking forward for the best. beyond my Karababababababa, shandarabababahanda. day, and I will Move on. be complete. Move on for the best. in you. Uriyarabababa, shikarababahay. Come on, lift your In hands. Christ alone, Hallelujah. I place my trust. Give your very best of worship. And find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone,
Maging kayo na nanonood dyan sa ating FB Live. Give our best shout of worship! Let the healing Lord! Hallelujah! Ang namatayan niya'y kaluwalhatian ko. Sa bawat tagumpay, pag-ibig ko'y alay. Aking lakas at pag-asa'y kay Kristo lang. Hallelujah! Aking lakas at pag-asa'y kay Kristo lang. Sing it again for the very last time. Aking lakas at pag-asa kay Kristo lang. Hallelujah! Pwede mo bang ilagay niyo ang inyong kamay sa bahagi ng inyong puso? Sumabay po kayo sa maikling panalangin ito, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Patawarin niyo po ako patawarin niyo po ako sa mga bagay na pumasok sa isip at puso ko sa mga bagay na na pumasok hindi ko sa na isip kontrol. ko, na hindi ko At sa oras na ito, sa oras pinapatawad ko po pinapatawad ang aking ko po sarili ang aking sarili at inaangkin ko po at inaangkin ang kagalingang mula sa iyo kagalingang magmumula sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Dakilang Diyos, maraming salamat sa maikling panalangin yon. Inaangkin po namin ang tagumpay. We bring back all to you the glory and all the praises. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody say,